Ang nakaraan. Sinabi na nga ni Jungwon na kailangan lang niya ng 2 taon upang makatungtong sa level ng evolutionary realm, at sapat na ito upang mapaghandaan niya ang lahat. At mapag-aalaman din naman na kaunti pa lang ang nasa ganitong level ng martial arts. Kaya't maluha-luha na lang si Lee Jeom, dahil masasaksihan nga niya ang tunay na kapangyarihan ng kanyang master. At hindi din naman naniniwala ang Blue Spirit at dagdag pa niya na kung maabot nga ito ng ating bida, ay papayag siyang maging alipin. At napapangiti na lang din si Jungwon sapagkat gagawin niya ang lahat upang makamit ang level ng evolutionary realm. At sa kasalukuyan ay makikita naman ang isang tao na nakahawak sa artifact na mayroong sentimental value sa kanya, at nagtataka kung ano pa ang magandang gawin dito. Ngunit sa ngayon ay narito na nga si Yeochon na nalulungkot habang tinitignan ito sapagkat naaalala niya ang lahat, at siya ay nagdadalamhati para sa taong nagbigay nito sa kanya. Na ang dahilan nga ng pagkahuli ng kanyang naging kaibigan sa mga nakaraang pagsubok, ay itinuro nga siya ni Soha na nakasanib sa katawan ng babaeng espiya, at sinabi nito na si Masang din ay isang espiya na nagtatangkang pabagsakin ang Heaven-Earth Association. Kaya't nang mabisto na nga ang pagpapanggap ni Masang ay bigla itong nangamba sa kanyang kaligtasan, at nahuli na nga silang lahat ng mga espiya dahil lamang kay Jungwon. Kaya't sa pagkakataong iyon din naman ay tinawag niya si Yeochon dahil siya na lang ang kanyang mapapagkatiwalaan sa lugar na ito, at nabibigla na lang din naman si Yeochon sa mga nangyayari sa oras na iyon. At habang iniisip nga niya ang mukha ni Masang ay halo-halo na lang din ang kanyang nararamdaman, dahil sa pagkakataong mahuli ito ay siguradong papatayin siya ng mga guard ng Corpse Blood Valley. At mayroon niyang inihabilin na artifact si Masang kay Yeochon, at sinasabi pa nga niya na itago niya ito ng mabuti sapagkat ang bagay na ito ay napaka-importante para sa kanya. At habang naiisip ni Yeochon ang mga sandaling iyon, ay bumabalik din naman sa kanya ang galit, at hindi na niya palalagpasin ang lahat ng iyon sapagkat nagigilty pa nga siya sa masamang sinapit ni Masang. At sa sobrang galit nito ay napasuntok pa nga ito sa pader, at hindi niya maintindihan kung bakit sunod-sunod ang mga nangyayaring masama sa kanyang buhay. At napapaisip pa nga si Yeochon na sana ay hindi pa mamamatay si Masang kung hindi niya ito pinilit, at mas mabuti na lang sana kung kinamuhian na lang siya nito, at sana ay buhay pa ang kanyang kaibigan. At sinisisi nga nito ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Masang dahil pinuntahan nga niya ang kanyang kapatid at ipinagtanggol si Jungwon. At dahil sa kanyang gustong gawin ay nagtiwala din naman agad si Masang sa kanya na naghantong sa pagkamatay nito. At nagtatanong nga siya sa kanyang sarili kung bakit ganito ang kanyang naging desisyon, at pinilit pa niya ang kanyang kaibigan na gawin ang lahat upang bigyan lamang ng pagkakataon si Jungwon para hindi targetin ng mga espiya. At nang tinanong nga ni Yeochon ang ating bida kung bakit niya ibinulgar ang pagkakakilanlan ng mga espiyang ito, ay arogante lang siya nitong sinagot, at sinabi pa nga niya na wala siyang pakialam sa mga taong iyon. At habang naiisip nga niya ang mukha ni Jungwon ay labis-labis na lang ang kanyang galit na nararamdaman, at nagsisisi siya na inisip nito na magbabago pa ang kanyang kapatid at ang buong akala niya ay siya pa nga ang magliligtas sa buhay nito. Ngunit kabaliktaran din naman pala ang mga mangyayari, at siya ay lalo lamang nabebwisit kay Jungwon, kaya't ibinuhos na lang niya ang lahat ng kanyang galit sa pagsusuntok nito sa pader. At noong kasagsagan niya ng ikalawang pagsubok ay seryoso pa silang inutusan ni Jungwon na magpatayan, kaya't dumagdag pa ito sa kanyang galit na nararamdaman. At lalo pang ang binilisan ni Yeochon ang kanyang pagsuntok habang ini-imagine ang kanyang pampubugbog dito, habang patuloy niyang pagalit na binabanggit ang pangalan ni Jungwon. At sa napakaraming kasamaan na ginawa ng kapatid ni Yeochon sa kanya, ay hindi na niya ito mapapatawad. At gagamitin niya ang kanyang nararamdaman ngayon upang maging motibasyon para gantihan si Jungwon at nang maipatas ang lahat ng mga pagkakasala nito sa kanya. At nang matapos na nga ang silakbo ng kanyang damdamin ay kasabay din ng paghinto ng kanyang pagsuntok sa pader. At napapaisip na nga si Yeochon sa mga dapat niyang gawin sapagkat nag-iisa na lang siya sa lugar na ito at wala nang kakampi. At sa kanyang malalim na pag-isip ay bigla niyang naalala na nakataya pa rin ang kanyang buhay, at ang lugar na ito ay isa pa ding malaking kulungan sa kanya.
At sinasabi pa nga ni Yuchon sa kanyang sarili na wala na itong sisisihin pang ibang mga tao, at sa katunayan ay alam nga niya na siya ang may pagkukulang at pagkakamali sa lahat. At dagdag pa niya na kagaya nga ng sinabi ni Jungwon na siya ay masyadong napakalambot para sa napakagulong mundong ito. Kaya't napapaisip na lang si Yuchon na baka ito din ang dahilan kung bakit hindi umuusad ang kanyang martial arts at sa kanyang pagkabulag sa realidad. At dagdag pa din naman niyang sinasabi na maling-mali ang isipin na makakabalik siya sa kanyang normal na buhay kung malagpasan niya ang lahat ng mga pagsubok dito sa Corpse Blood Valley. At sa kahuli-hulihan ganun pa din naman ang mangyayari na kahit na siya ay nasa Moxword Manor o mamalagi sa isinumpang lugar na ito ay isa lang din naman ang pinakaimportante at ito ang pagkakaroon ng malakas na martial arts. At sa ngayon ay hindi na lang ang pagpo-focus na mabuhay sa lugar na ito ang kanyang magiging layunin at ayusin na niya ang lahat ng mga pagkakamaling kanyang nagawa at magagawa pa. Dahil sa pagkakataong ito ay maliban sa pag-survive sa lugar na ito ay pipilitin din ni Yuchon na mas lalo pang lumakas ang kanyang martial arts at gagawin niya ang lahat ng bagay maipatupad lamang ito. At habang siya ay nagko-concentrate ay iniisip niya ang lahat ng kanyang paghihirap at kinakailangan niyang lumakas na kayang magpaluhod sa mga taong nasa harapan niya. At ginamit ng ni Yuchon ang ritual upang paganahin ang Woodheart's Sword Transformation Technique. At sa kasalukuyan ay nagugulat pa din naman ang Corpse Blood Valley leader sa sinasabing ito ni Jungwon at siya ay excited kung ano pa ang maipapakitang mga kapangyarihan nito sa kanya. At naiinis din namang sumabat ang Blue Spirit at sinasabi niya sa ating bida na siya nga ay nahirapan na makaabot sa level na ito si Jungwon pa kaya. Kaya't himala na lang kung makakatungtong siya sa evolutionary realm ng martial arts sa 2 taon lamang. Kaya't napapakamot na lang sa kanyang ulo si Jungwon sapagkat medyo minamaliit siya ng Blue Spirit at dahil na din sa sinabi nito na magiging alipin siya ng ating bida. At dagdag pa nga ng Blue Spirit na inabot siya ng 20 taon na makatungtong sa level na yun at napaka-imposibleng sa 2 taon lang ay magagawa ito ni Jungwon. Ngunit sinabi din naman ng ating bida na wala din namang mawawala kung hindi susubukan at naalala pa niya na ito ang laging sinasabi sa kanya ng kanyang lolo bago ito mamatay. At kasabay nito ay bigla din namang lumabas ang imahe ng kanyang lolo sa kanyang isipan habang sinasabi ang mga kataga. At noong nabubuhay pa ito ay patuloy nang ipinapaalala ng kanyang lolo na darating ang panahon na lalabas din ang mga likas na katangian ni Jungwon. Kaya't dahil dito ay bigla din namang nagkaroon ng pagkagulat ang ating bida at hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay maaalala pa niya ang araw-araw na patuloy na inihahabilin sa kanya ng kanyang pumanaw na lolo. At siya na nga ay nahilo na parabang mayroong umatake sa kanya. At nag-aalala din naman si Legiom sa mga nangyayaring ito sa kanyang master. Kaya tinanong niya kung okay lang ba ito at kung mayroong ba siyang nasabing masama, at napapaisip na lang si Jungwon kung ano ang biglaang nangyari, at hindi niya maipaliwanag na parabang mayroon siyang nakakalimutan na isang importanteng bagay. At ang kanyang ginawa lang naman ay ang alalahanin ang mga sinabi ng kanyang lolo at ang mga habilin niya. Ngunit kasabay nito ay nakaramdam din naman siya ng labis na pagkirot sa kanyang ulo na parabang ito ay hinihiwa ng napakatalim na espada. At ang kanyang hinala ay sa kaloob-looban ng katawan niya ay mayroong napakalaking gate na naglalaman ng lahat ng kanyang tunay na pagkatao. At ang gate na ito ay sinasadyang harangan nang hindi na niya ma-access ang lahat ng ito kaya't ganoon na lang ang sakit na kanyang nararamdaman nang bigla niyang maisip ang kanyang lolo. Kaya't sa labis na pagtataka naman ni Jungwon ay napakarami ng kanyang mga nagawang paghihinala, at iniisip pa nga niya na baka ang lahat ng ito ay kagagawan ng kanyang lolo at pinipigilan lang siyang makawala sa napakarahas niyang katauhan. At sa labis na pagkatulala ng ating bida ay hindi na ito nakapagsalita at tumahimik ng bigla, kaya't napansin din naman ito ng Corpse Blood Valley leader at patuloy niyang tinatawag ang kanyang master ng matauhan ito. Subalit bigla din namang sinabi ni Jungwon na huwag na itong mag-alala at baka ay napapagod lang ang kanyang katawan. At sa makatuwid ay mayroon pa nga siyang mga katanungan na gusto niyang sabihin kay Legiom at handa din naman nitong sagutin ang lahat ng mga gustong malaman ng kanyang master.
At walang ano-ano ay tinanong nga niya ito kung mayroon ba siyang kilalang tao na kilala sa pangalan bilang Phantom Sword. At nabigla din naman agad ang Corpse Blood Valley leader at nabalot ng pangangamba ang kanyang mukha sapagkat pamilyar nga sa kanya ang tinutukoy ni Jungwon. At sinabi pa nga ni Lee Jeom na kung ang ibig sabihin ba ni Jungwon ang Phantom Sword na nanggaling sa 6 heavens and 8 stars, at iyon na nga ang tinutukoy ng ating bida. Sapagkat ang pagkamatay ng kanyang lolo ay dahil lamang sa taong iyon na walang habas na pinutol ang katawan nito. Kaya't hindi titigil si Jungwon hanggat hindi niya ito na ipaghihiganti at ganoon din ang gagawin ng ating bida sa Phantom Sword. At ito din ang nag-iisang dahilan kung bakit siya pumunta dito sa Heaven-Earth Association. At kasabay dito ay humingi din naman ng eksplenasyon si Jungwon kung ano na ang mga nangyayari sa kasalukuyang mundo ng martial arts. Kaya't naintindihan din naman agad ito ng Corpse Blood Valley leader, at sinabi pa nga niya na ang Phantom Sword ay labis na kinatatakutan ng mga tao, lalong-lalo na ang mga martial artists. At napatanong din naman agad si Jungwon kung bakit iyon na lang ang reputasyon niya. At sinagot din naman agad siya ni Lee Jeom na kinatatakutan nga ng karamihan ang Phantom Sword sapagkat wala pang ni isang tao na nabuhay kapag humaharap sa kanya, at sinigurado pa nga ni Jungwon kung wala nga ba talaga. At dagdag pa nga ng Corpse Blood Valley leader na wala din namang nakakaalam sa tunay na pangalan ng Phantom Sword o kung saan ito nanggaling. At ang taong iyon ay biglang nagpakita lamang at nilabanan ang mga master ng Orthodox martial arts at doon siya nakilala. At nakapagtataka din naman para kay Jungwon na ang tinamong peklat ng Manor Master ay kagagawa ng Phantom Sword. At kung wala ngang nabubuhay kung kinakaharap ito ay isa lang ang ibig sabihin na ang Manor Master ay hindi ni minsan nakalaban ang Phantom Sword. Ngunit sa malalim na pag-isip ni Jungwon ay bigla din namang may naalala si Lee Jeom, at mayroon pa palang isang tao na nakalaban nito at nakaligtas sa kanilang duelo. At ang kwentong ito ay laganap nga sa buong martial arts world na mayroong isang tao na tinatawag na Toad Poison King, at ang kanyang pangalan ay si Baek Saha na tinagurian ding isa sa 5 Kings ng Heaven-Earth Association. At ang balita ni Lee Jeom ay humarap nga ito sa Phantom Sword bago pa siya mawala, at napakatindi ang labanan na naganap sa mga araw na iyon na naging usap-usapan pa nga ng mga tao. At habang nakikinig naman si Jungwon sa kwentong ito ni Lee Jeom, ay bigla siyang mayroong napatotohanan na hindi nga talaga ang Manor Master ang isang taong nakalaban ng Phantom Sword. Ngunit kahit pa gayon ang nangyari ay mas interesado din naman si Jungwon sa Toad Poison King, sapagkat itinanong pa nga niya sa Corpse Blood Valley leader kung totoo ngang naglaban ang dalawa. At pinatotohanan nga ito ni Lee Jeom at pawang katotohanan lamang ang kanyang mga ikinikwento. At bigla din naman itong sinagot ni Jungwon na mayroon din siyang narinig na mga sabi-sabi na ang Phantom Sword ay patagong martial master din ng Heaven-Earth Association. At naalala pa nga ni Jungwon ang mga sinabi ni Yochon sa kanya na ang Phantom Sword ay posibleng isa ding martial master ng Heaven-Earth Association, kaya't siya ay nagtataka kung nagkamali lang na magkwento si Lee Jeom. Ngunit sinabi din naman ng Corpse Blood Valley leader na mayroon din palang narinig na bulong-bulungan si Jungwon na mga ganito, at kumalat nga iyon, dahil ang nakaligtas sa laban ng dalawa ay galing din sa Heaven-Earth Association. At mayroon ding mga sabi-sabi na ang Phantom Sword ay ang itinalagang personal guard ng Heaven-Earth Association leader. Kaya't napapatanong na lang din naman ang ating bida sa kung ano ang ginagawa ng mga personal guards na ito, at siya ay nagtataka na sa mga panahon ngayon ay mayroon pa rin palang gumagamit sa sistemang ito. At dagdag pa nga ng Blue Spirit na ang mga personal guards ay ang mga taong nasa tabi palagi ng kanilang mga leader. At ang mga ito ay hindi humihiwalay upang masigurado ang kaligtasan ng kanilang mga master. At sa ngayon ay nagkaroon na nga ng hinuha si Jungwon na wala nga talagang may alam sa totoong katauhan ng Phantom Sword na ito. At sumang-ayon din naman agad ang Corpse Blood Valley leader sa mga sinasabi ng ating bida, at dagdag pa nga niya na baka posibleng mayroong alam ang Toad Poison King dito. At dahil nga sa mga impormasyong ito na patuloy na hinahalungkat ni Jungwon ay nagkakaroon siya ng panibagong mga gagawin, at iisa-isahin niya ang mga ito upang makamit ang kanyang paghihiganti. At hindi pa din naman tapos ang mga katanungan ni Jungwon para sa Corpse Blood Valley leader,
at handang-handa pa din naman itong sagutin ang lahat ng mga tanong ng kanyang master. At sa seryosong mukha ng ating bida ay sinabi nga nito na kung ano ang mga rason ni Lejom na ipagpatuloy ang lahat ng mga ginagawa sa Corpse Blood Valley sa loob ng napakatagal na mga panahon. At habang nag-uusat sila ay patuloy pa din namang nagko-concentrate si Yeochun na paganahin ang teknik na ito, at kitang-kita nga sa mga napakalakas na aura na nakapalibot sa kanyang katawan na malapit na nitong makumpleto ang kanyang ginagawa. Subalit parang hirap pa din naman si Yeochun na maperpekto ang Woodheart's Word Transformation Technique na para bang merong mali sa kanyang ginagawa, ngunit hindi pa din naman ito susuko at ipagpapatuloy niya ang kanyang nasimulan. At sa ngayon ay sinagot na nga ni Lejom ang katanungan ni Jungwon na kung ano nga ang dahilan ng lugar sa pagsasagawa ng mga pagsubok. At ang pinakapangunahing rason lamang ay para kilatisin at kilalanin ang mga taong mayroong tinataglay na talento pagdating sa martial arts. At ang mga kalahok ay sinusubok kung sila ba ay karapat-dapat maging martial warriors ng Heaven Earth Association. At dagdag pa nga niya na kung ang mga kalahok na ito ay makaabot man lang sa final round ay siguradong mabibigyan sila ng oportunidad na maging disipulo ng mga high-ranking na mga opisyal ng Heaven Earth Association. Kaya't iniisip din naman ni Jungwon ang sinasabing ito ni Lejom na posible siyang maging isang disipulo, at ang kanyang punterya ay ang Five Kings lalong-lalo na ang Toad Poison King. At napapangiti na lang din naman ang ating bida sapagkat nagkakaroon na nga ng linaw ang kanyang mga hakbang na gagawin patungo sa kanyang brutal na paghihiganti laban sa Phantom Sword. At bigla din namang humingi ng paumanhin ang Corpse Blood Valley leader, at sinabi pa nga niya na hindi na kinakailangan pa ng kanyang master na magpatuloy sa panghuling pagsubok kaya't siya ay tatanggalin na lang nito. Ngunit iginiit din naman ni Jungwon na wala itong dapat na ipag-alala at wala din naman siyang alam sa mga nangyari. Bagkus ay gagamitin nila ang sitwasyon ngayon upang pumabor sa kanila ang lahat, at napapatanong na nga din si Lejom kung ano ang ibig sabihin ng kanyang master. At hindi niya alam kung papaano nila ito magagamit. Ngunit sinagot din naman agad siya ni Jungwon na posible siyang maging disipulo ng mga nakakataas na opisyal kung makakatungtong man lang ito sa panghuling pagsubok. At ang kanyang plano ay papasukin nito ang Heaven Earth Association sa pamamagitan ng pagiging isang disipulo, at dagdag pa nga niyang sinabi na ang sugat sa loob ay mas masakit pa nga kaysa sa mga panlabas na sugat. At dahil sa mga sinasabing ito ni Jungwon ay nagugulat na lang din ang Corpse Blood Valley leader, at siya ay napapahanga sa angking katalinuhan ng kanyang master. At patuloy pa din namang iniinda ni Yeochun ang kanyang ginagawang ritual, ngunit hindi nga ito susuko kahit pa napakahirap na ng kanyang sitwasyon. At sa kanyang isip ay sinasabi nito na itinigil nga niya ang teknik na ito ng matagal na sapagkat mayroon siyang nararamdaman na mga side effects, at hindi naman maipagkakailang ang teknik ay gumagana. At wala na siyang ibang magagawa dahil ito lang ang natatanging paraan upang mas lalo pa siyang lumakas sa loob lamang ng kaunting panahon. At sa labis niyang pagpupursigi na maperpekto ang teknik na ito ay isa lang naman ang kanyang iniisip, at ito ay si Jungwon na nakikita niyang kanyang karibal sa paligsahang ito. At sa ngayon ay patuloy pa din namang iniisip ni Jungwon na kailangan niyang maging disipulo ng Toad Poison King at kumuha pa ng impormasyon patungkol sa Phantom Sword sa ganitong paraan. At isa na lang ang kanyang dapat na gawin upang maipatupad ang kanyang mga plano. At ito ay ang makilahok sa panghuling pagsubok na gaganapin sa lugar na ito, at nang wala nang maging problema pa, at gusto na niyang kaharapin ang Phantom Sword. At ganoon din naman ang iniisip ni Yeochun na uunahan niya si Jungwon na lumakas. At hindi siya magpapahuli sapagkat ang kanyang layunin ay hindi lamang makaligtas sa lugar na ito, kundi pati na din ang maging mas malakas pa sa mga susunod na mga panahon.